rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. So kung ako naman ang tatanungin ninyo ay okay lang ako. So katatapos lang namin maghapunan. Ang pagkain namin today is pagtay. Bumili kasi ako ng pagtay. Tapos kumain din ako ng avocado. O, di ba? Kaya parang feeling ko, okay, ganun pala yung feeling talaga pag nabubusog, no? So, ang saya lang ng feeling. Anyway, sana lahat kayo nakapag-dinner na ng bonggang-bongga. So, may chika nga pala ako sa inyo. Kanina, kagagaling ko lang dyan sa airport. Kasi tawag dito, dumating kasi yung top 10 ng Miss Grand International. So, in-invite nila ako para sa appearance ng 10 na nanalo dito sa Miss Grand International. So, gusto kong pumunta kasi gusto kong makita yung mga napili niyang 10 in person talaga kung gaano ba to kagaganda. Tapos pangalawa, syempre gusto kong makita si Angola kasi si Angola kasi na-amaze ako sa kanya. So, gusto ko sana siya makita sa personal. Pero sa kasamaang palad, wala si Angola doon. Nakakaloka. Ando doon lang ay 8. Andoon si Miss Vietnam, si Miss Thailand, si Miss Indonesia, si Miss Myanmar, si Miss Dominican Republic, si Miss Peru, tapos sino pa ba? USA, saka sino pa ba? Wala doon si wala si Colombia saka si Angola. So sabi ko parang may nawawala. Tapos ayun nga, naalala ko wala si Angola. So nalungkot ako kasi syempre na-expect ko na makikita ko siya in person. Pero hindi ko siya nakita. Kasi daw, ewan ko, naipit daw sa immigration, parang ganon. Hindi yata nakapasok sa Thailand or feeling ko naman umuwi na siya diretso doon sa sa Angola kasi malayo ang Angola sa Thailand, di ba? And then si Colombia parang dumiretso na sa Colombia. So yon. So medyo nakakalungkot kasi syempre yung ine-expect mo na gusto mo sanang makita hindi mo nakita. But, syempre yun, nakita ko si Miss Peru. Ayun, nakita ko na siya in person. Maganda siya, in fairness. Sobrang ganda niya. Pero kung ikukumpara ko yung ganda nung nakaraang taon, ay mas maganda yung nakaraang taon. Ayun, oo, talaga, yung nakaraang taon is stunning. Saka yung top 10 ng nakaraang taon, masasabi ko, better, more than this year. Yon. Actually, kanina yung titignan ko, yung top 10, sabi ko, bakit kaya sila yung napili sa 10? Sa totoo lang hindi naman sa pag-aano, ang akin lang ay na-observe ko lang to. Sinasabi ko lang yung nakita ko kasi hindi naman nagkakamali yung mata ko siguro, di ba? Sa Peru, maganda talaga siya. To be honest, sobrang panalo talaga yung beauty niya. So, sabi ko, okay. So, maganda ang napili nilang title na Miss Grand. Sobrang baby face, tapos ang ganda ng mata, maganda yung mukha, ang liit. Wala kang makikita sa kanyang pintas. As in, talagang masasabi mo, oh my God, pwede talaga siya maging reyna. Yon sa Peru. Tapos, napakabait niya. Ang bubbly nung personality, parang feeling ko. Tapos, si USA. Si USA kasi pag tinignan mo sa video, saka sa photos, parang may edad. Pero sa personal, sobrang naalala ko talaga si Miss USA noon na, sino ba to? Yung namatay. So, yon. So, sabi ko, ganito talaga yung beauty niya. Sobrang ganun na ganun. Para siyang sumanib. Tapos, ang fresh ng mukha. Sa totoo lang, sobrang ang fresh ng mukha niya. Ang ganda-ganda niya. Mukhang matalino. Tapos, si Dominican Republic, ayun. Si Dominican Republic, ang tangkad, gusto ko siya. Si Netherlands, ayoko kasi ng beauty na gano'n yung parang malungkutin. Parang ang lungkot kasi ng beauty ni Netherlands. Hindi ko siya nakikitaan na magiging gray na talaga yung title holder. Siguro runners-up talaga yung beauty niya. Tapos, si Vietnam, actually si Vietnam, tahimik lang. Pero,
ang laki ng mukha. So yun, medyo naloka lang ako kay Vietnam. Pero ang sexy. Grabe, sobrang sexy. Si Indonesia, very common. Saka hindi siya ganun kaganda. Alam mo yon, parang feeling ko napasok si Vietnam kasi gawa ni Ivan. Sa totoo lang. So yun lang yung naramdaman ko. Parang doon lang naloka lang ako sa fight na yon. By the way, kung ano man yung decision nila at kung bakit niya to napili, yun ay may dahilan siya siguro. Tapos, si Myanmar, grabe yung mga taga Myanmar. Actually, okay lang naman si Myanmar. Pero kasi, alam ko din na maraming bumoto talaga sa kanya. At kita yon kanina, prove yun na hindi talaga joke time yung mga bumoto sa kanya kasi sobrang dami ng Burmese doon kanina, nakakaloka. Parang isang barangay niya yung pumunta doon or parang lahat na yata ng taga Myanmar ay pumunta sa airport kanina. So ganun katindi. Grabe yung sigawan ng mga tao, nakakaloka. So besides doon sa sa maganda naman si Myanmar sa personal, ayun nga siguro gawa nga talaga ng marami kasing bumoto sa kanya talaga. And then, nakita ninyo kung gaano kaingay kanina yung MGI doon sa airport because yung mga bumoto. Yon, ganon. So, alam mo yon, parang talagang makikita mo din naman na, okay, so ganoon talaga sila, business. Di ba? So, yon. Actually, pupunta lang naman ako dun kanina dahil gusto ko lang makita sa personal at gusto ko malaman kung ano yung meron sa 10 to at bakit ito yung napili niya na manalo sa top 10. So, yon. Naninayang ako kanina kasi parang sabi ko, kung nandito si Nikki, parang feeling ko siya yung pinakamaganda sa lahat. Sa totoo lang, yung ganda na hindi nila mapapantayan. Ganon. Ganon yung nakita ko. So, sabi ko, good luck na lang sa winners ng 10 ng Miss Grand. And then, ayun, ganun talaga. Anyway, so punta na tayo sa Miss Universe. Etong Miss Universe, so kahapon, saka kanina, naghahabol tayo na malagpasan si Nicaragua. Kasi si Nicaragua ang nangunguna. But guys, this is it. Nanguna na ang Pilipinas dito sa botohan ng pinaglalabanan natin, yung force for change, di ba? So yon. So ito naman talaga yung pinaglalabanan natin, di ba? Yung Boys for Change. Yun pala. Boys for Change. So kanina ang boto kasi ang nangunguna ay si Nicaragua na nasa 87,000. Tapos si Philippines ay nasa 81. Nalagpasan na siya dahil sa pagsisikap ng mga Pilipino na bumoto. Ngayon ay nasa 11,000 plus na. At si Nicaragua ay nasa 9,000 plus. And then si Thailand naman ang pumangatlo na na-stack up na sa 5,000. So maraming salamat sa lahat ng talagang nagsikap para kay Michelle D. And then dito pinatunayan natin na talaga we are powerhouse. Kasi sobrang grabe yung alam mo yung bayanihan natin at talagang nagkaisa mga Pilipino at this moment at ayun na. So bumoto, di ba? And then sana lang guys, huwag niyong kalimutan na bumoto din sa Miss Universe apps kasi napansin niyo si Antonia hindi na sila nag-effort na mag-vote. Kasi sabing gano'n nung isang taga-Thai na nakausap ko kanina doon sa airport. At sabi niya, kaya hindi na daw sila bumoboto kasi daw, sigurado na daw si Thailand daw ang mananalo dito sa competition. Ayun yung sabi sa akin, naloka ako. Sabi ko, talaga ba? Sabi niya, oo, at hindi na namin kailangan mag-effort na bumoto. Tapos ang sabi niya pa sa akin, kailangan yung mag-vote para ma-sure kayo doon sa semifinals. Sabi ko, confident. Naloka talaga ako doon. So, sinabi niya sa akin. Sabi ko, grabe ka. Tapos sabi niya, no, talaga nandoon daw. Sinabi talaga na hindi niya na talaga kailangan mag-effort sa pagboto kasi daw sila naman daw ang siguradong mananalo dito. O di ba? Ganun ka confident ang lola mo yung nakausap ko kanina. Gusto ko siya sabunutan ng bonggang-bongga. By the way, sabi ko sa kanya, okay, so congratulations kung hindi niyo kailangan yung mga ganitong boto-boto. Tapos sabi ko din, kami naman, hindi naman namin kailangan talaga bumoto. Kaya lang kasi, to secure. Kasi syempre hindi naman natin alam kung
ano yung magiging takbo talaga dito sa ng Miss Universe, 'di ba? So sabi ko, kaya nagsisikap kaming magboto. And then so syempre yung support namin talaga kay Miss Philippines is 100%. Sabi niya, good 'yun, sabi niya gano'n. At least 'di ba, meron kayong pagkakaisa. Oh, 'di ba? So, sabi ko, yes, totoo naman. And then dito natuwa ako kasi parang kahit ano pa sabihin ng mga taga-ibang bansa, basta ang importante na secure natin yung ating kandidata. So ano ba ang mangyayari kapag nanalo siya dito? So may award. Ayun, 'di ba? Last year may award din. So parang feeling ko doon 'yon. Ayun, may award. Tapos yung sa apps naman, huwag niyo po kalimutan pa rin mag-vote sa apps kasi sa apps kailangan mag number 1 din tayo doon. Para alam mo yung legit na number 1 tayo doon. Ang naisip ko lang kanina, sabi ko kaya naman pala natin mag number 1 talaga pa rin sa mga boto. Basta alam mo yun, fair lang yung labanan. So dito, pinatunayan ng Pilipinas kung gaano tayo kagaling at kung gaano tayo kasikop, kasino para sa magtulong-tulong at magbayanihan para sa laban ng kandidata natin, di ba? So yun, so doon sa sinabi sa akin ng Tay, talagang nagtaas talaga yung kilay ko na parang wow, confident kayo. But let's see, magkakaalaman dito sa finals. Hindi pa naman nagsisimula yung laban at ako naman ay confident din naman ako kay Michelle D na aariba din si Michelle D sa semifinals ng Miss Universe, may boto man o wala. 'Di ba? So, ganun din naman ako ka-confident kay Michelle D. Pero sabi ko nga sa kanya, tingnan natin. Sabi ko, kung mananalo kayo, edi happy, everybody's happy. Sabi niya, oo nga eh. Alam mo yun, yung parang hindi talaga nila bet manalo ang Philippines ngayon dito sa Miss Universe. Ramdam ko naman. Pero naniniwala ako na hindi imposible na si Michelle D ang makoronahan bilang Miss Universe, di ba? So, yon. So, may nakita nga pala akong video kanina na naglalakad sila sa mall kasama si Walter. So, akin para sana, wag na muna sana silang mag-video kay Michelle D kung wala din naman na parang, alam mo yon na special something. Kasi katulad yan, kanina hindi naman nakaayos si Michelle D, simplihan lang. Sana yung mga ganun, hindi na nila kinukuha na sila na mismo parang may surprising. Hindi yung parang sa tuwing na lang gagalaw si Michelle, di kailangan nila kuwanan kahit kumakain, di ba? So, mas maganda kasi yung parang hintayin natin yung magsimula yung pageant and then doon magkaalaman talaga, di ba? Kung ano ang pasabog ng reyna natin at mamaya na daw yun, no? Di ba? So, yun, mamaya na siya papasok sa Miss Universe. Kasi nga, dito, mamaya na siya aalis papuntang El Salvador. Kasi nga dito nga, sa Pilipinas saka sa Thailand gabi, doon umaga. So ngayon na doon November 3 na. November 3 na. So yon. So mamaya na siya papasok. Sabing ganoon, aalis daw siya dito sa States ng 9:30. Tapos papunta diyan sa El Salvador. So expected natin mamayang gabi na nandoon na yan. Di ba? So yon. So I'm so excited. Excited ba kayo? So ako, para sa akin, na-achieve natin yung dapat natin ma-achieve. Nanguna na tayo, wag na natin anuhin pa yung mga kalaban. So, Philippines na to. And then, doon din sana sa Miss Universe apps, manguna pa rin tayo. At ilagay na natin sa utak natin na ang panalo talaga dito ay Philippines at kaya natin to. So, yan! So, guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling lang, guys. Kaya natin to. So, yon! Guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you later. Thank you, guys.